Ang mga tampalasan ng mga dyablo ay nag-aaway na naman. Siguradong may alitan na naman ang mga yon kung sino ang maghahari at mamumuno sa kanilang lahat. Sambit din ni Joubert habang nakatingin sa direksyon kung saan naglalaban ang dyablo ng mga toro at dyablo ng mga pusa. Yung batang dyablo, baka natagpuan na siya ng kanyang mga kauri. Ngunit wala na akong pakialam sa kanya kung ano man ang mangyayari sa kanya ngayon. Dahil makakauwi na ako at muli na akong makakabalik sa dati kong anyo. Kaya wala na akong pakialam sa mga dyablong katulad nila kahit magpatayin pa silang lahat. Nakangiting sambit ng manok, ngunit tila nag-alala pa rin siya sa kaligtasan ng batang dyablo, na hindi talaga niya mawari kung bakit ganoon ang kanyang nararamdaman sa batang yon. Pinono, hindi kaya madamay na naman tayo sa mga labanan ng mga dyablo kapag nagpatuloy ang kanilang mga alitan? Wika naman ang kasama nito habang nanginginig na siya sa sobrang takot dahil naranasan na niya noon kung paano sila pahirapan ng mga dyablo noong kinupkop nila ang mga halimaw na kumakain ng buhay na espiritu. Ang mga dyablo kasi ang naging dahilan kung bakit nagtatago sila ngayon sa mga liblib na lugar dahil na rin sa sobrang takot nila sa mga ito. Ayaw kasi ng mga dyablo na makita sila sa mga bayan o sa lugar na maraming mga tao. Dahil lang ito sa pagkakamali nila nang nakipagsanib sila ng puwersa sa mga halimaw na kumakain ng buhay na kaluluwa. Nang dahil din doon ay halos naubos ang kanilang angkan nang sinalakay sila ng dalawang dyablo sa kanilang baryo noon. Kapag wala silang kailangan sa atin o di kaya wala tayong kinuha sa kanilang pagmamayari, ay hindi nila tayo gagalawin o sasaktan. Kaya mag-iingat tayo na huwag nating pakialaman ang kanilang mga buhay upang hindi tayo madamay sa kanilang alitan. Sagot muli ni Joubert na walang kaalam-alam na ang manok nilang dala ay pagmamayari ni Dungkoy, ang binansagang dyablong buang. Pagkasambit din ng katagang iyon ni Joubert ay lumisan na sila sa lugar na yon upang makarating na sila agad sa kanilang baryo habang malalim pa ang gabi. Ngunit hindi nila alam na magsisimula ng kalbaryo ng kanilang mga buhay dahil sa manok nilang dala. Samantala sa lugar naman ng dalawang dyablong naglalaban ay mas lalo pang umiinit ang kanilang labanan. Wala talagang nagpapatalo sa kanilang dalawa dahil lang sa pareho silang pikon at high blood. Kaya sa kaunti lang ng pag-iinsulto ay away hanggang kamatayan agad ang kanilang kinahantungan. Ana, Damulag, kaya mo pa bang lumaban? Nakangiting wika ng dyablo ng pusa. Naunahan mo lang akong tanungin, Maria. Baka nanghihina ka na, kaya tinatanong mo sa akin kung kaya ko pa bang lumaban. Parang hindi mo ako kilala, Maria. Alam mo naman ang pakikipaglaban ay ang buhay ko. At ang pakikipaglaban din ang tunay na nagpapasaya sa akin. Sigaw rin ng dyablong toro at inilabas na niya ang kanyang sandatang palakol na kasing bigat ng isang elepante, kaya nagdulot iyon ng paglubog ng kanyang dalawang paa sa lupa. Uy, nilabas mo na ang iyong sandata, Damulag. Gusto mo na talaga ng totoong laban, kaya pagbibigyan kita at hihingi na lang ako ng tawad kay Saturnino kung sakaling mapapatay kita ngayon. Seryosong tugon din ng dyablong pusa at inilabas na rin niya ang kanyang sandata na jungle bulo na kasing talas ng labaha. Iyan din ang sasabihin ko kay Saturnino kapag napatay kita ngayon. Sigaw muli ng dyablong turo at tumakbo na siya ng matulin upang wakasan na ang buhay ng dyablong pusa gamit ang kanyang sandatang palakol. Halos yumayanig ang lupa sa tuwing inaapakan ng dyablo ng mga toro ang madadaanan nito. Halos nagbibigay rin naman ng malakas na ipu-ipo ang dyablong pusa habang mabilis siyang umiikot patungo sa dyablo ng mga toro para tapusin na rin ang buhay nito. Subalit bago pa nag-abot ang kanilang mga sandata sa bawat isa, ay biglang bumagsak sa kanilang harapan ang dyablo ng mga dragon na si Saturnino na galing sa himpapawid. Halos gumuho ang lupa ng binagsakan nito,
Kaya laking gulat ng dalawang Diablong naglalaban dahil sa lakas ng impact ng pagbagsak nito na kahit malalaking bato ay naturog. Pinanong sa tornino! Sabay sambit ng dalawang Diablong naglalaban nang makita nila sa kanilang harapan ang kanilang hari. Sinabi ko ba sa inyong dalawa na magpatayan kayo rito? Hindi ba inutusan ko kayong dalawa na patayin ninyo si Hector? Bakit kayong dalawang nagpapatayan dito? Saan na ang Diablong buang na si Hector? Bakit wala siya rito? Galit na sambit ni Saturnino sa dalawa dahil kaunting minuto na lang ay isa sa kanilang mawawala ng buhay kung hindi siya dumating kaagad. Patawarin niyo po kami, Pinunong Saturnino. Nadala lang po kami ng bugso ng aming mga damdamin. Kung sino po ba talaga ang mas malakas sa aming dalawa? Sambit naman ng Diablong turo habang nakalohod ito sa lupa. Buti na lang at dumating ka, Pinuno. Kasi kung hindi ay siguradong humiwalay na ang ulo ni Damulag sa kanyang katawan. Nakangiting wika ng Diablong pusa kay Saturnino habang nakatingin naman siya ng matalim sa nakaluhod na si Damulag dahil sa sobrang laki talaga ng respeto nito kay Saturnino. Tumigil ka na, Maria. Kahit kailan ay wala ka talagang respeto sa mga kapatid mo, mga Diablo. Kahit na nga sa akin ay tila wala ka rin respeto. Baka gusto mo na rin labanan ako. Biglang sigaw ni Saturnino habang nagbabagang kanyang dalawang mata dahil hindi niya nagustuhan ang sagot ng Diablo ng mga pusa. Pinuno, ipaubaya mo na siya sa akin. Wala talagang respetong Diablong yan. Kaya bibigyan ko siya ng aral na hindi talaga niya makakalimutan. Biglang sabat naman ng Diablo ng mga toro para mabigyan siya ng simpatya ng kanilang pinuno at mabigyan din siya ng pabuya. Ganoon, kinakampihan mo na ba ang Diablong kulang sa utak, Pinuno? Nakakalimutan mo na yata kung hindi dahil sa akin ay hindi ka mamumuno sa lahat ng mga Diablo at hindi ka rin nakakaupo sa trono na dating pagmamay-ari ni Hector. Kaya sana tumanaw ka naman ng utang na loob, Pinuno. Baka bumaliktad ako at naging isa na rin ako sa magiging banta sa pamumuno mo sa buong mundo. Sagot ng Diablong pusa na nagpagalit ng gusto kay Saturnino. Kung ganoon, ay hindi ko nahihintayin ang araw na yun, Maria. Sigaw ni Saturnino at mabilis niyang hinawakan sa liig ang Diablo ng mga pusa at iniangat niya ito pataas upang wakasan na ang buhay nito. Hindi ako makahinga. Bitawan mo ako. Wika ng Diablong pusa habang nagpupumiglas siya upang makawala sa pagkakasakal sa kanya ni Saturnino dahil halos mawala na ang kanyang ulirat sa higpit ng pagkakahawak sa kanya ni Saturnino sa kanyang leeg. Pinuno, tama na yan. Alam mo naman na ganyan lang talaga ang ugali ni Maria. Kailangan din natin ang kanyang lakas at kapangyarihan upang mabilis nating mapatay si Hector. Biglang sabat naman ng Diablong turo habang hinahawakan niyang kamay ni Saturnino upang hindi matuluyan ang Diablong pusa. Maria, ayaw na ayaw ko na muling maririnig ang sinabi mo sa akin ngayon. Kapag nagkamali ka pa na sambitin ang katagang yun, ay hindi ako magdadalawang isip na tapusin din ang iyong buhay. Tandaan mo yan, Maria. Alam mo naman na masama akong magalit. Sambit naman ni Saturnino sa Diablo ng mga pusa at tinagis niya ito sa malaking bato upang magtanda ito na dapat din siya nitong respetuhin bilang isang hari nilang lahat. Sayang naman at hindi pa tinapos ni Saturnino si Maria. Mababawasan na sana ang ating kakalabanin kung sakaling tinapos niya ito. Biglang sambit ni Biason habang nakatanaw sila ni Rosario. Hindi kalayuan kung saan naroroon si Saturnino. Pagkatapos sambitin ni Biason ng katagang yon, ay biglang pinutol ni Rosario ang kanyang isang sungay na kinabigla naman ito. Hindi niya alam kung bakit iyon ginawa ni Rosario at hindi rin niya napansin ang paggalaw ng mga kamay nito. Kaya nagtataka talaga siya kung paano naputol ni Rosario ang kanyang isang sungay. Bakit mo pinutol ang isang sungay ko, Rosario? Baliw ka talagang bakla ka.
Sigaw ng Diablong Kambing habang tinitingnan niya ang nahati niyang sungay sa lupa. Kahit ganoon si Maria, ay naging matalik ko pa rin siyang kaibigan at kapatid. Kaya wag mong sasabihin na sana tinapos na siya ni Saturnino. Kasi kung tinapos niya si Maria ngayon, ay iba na ang usapan. Kasi ako na mismo magsisimula ng digmaan laban sa kanya. Seryosong tugon ng Diablong Paniki habang dahan-dahan siyang nag-iiba ng anyo bilang isang nakakapangilabot na halimaw dahil sa sobrang galit ito ng malapit na paslangin ni Saturnino ang tinuring niyang kapatid. Uy, ika lang Rosario. Mahahalata ni Saturnino na nandito tayo dahil dyan sa enerhiyang lumalabas sa iyong katawan. Kaya maghunos dili ka muna. Sigaw muli ng Diablong Kambing nang makita niya itong nag-iiba na ito ng anyo bilang Diablo ng mga paniki. Kasabay ng pagsigaw ni Biaso ng katagang yon, ay ginamit na rin niya ang kanyang kapangyarihang portal upang dalhin si Rosario sa Karimlan. Dahil kapag nalaman ni Saturnino na nandoon sila, ay siguradong katapusan na rin nilang dalawa dahil matagal na silang hindi nagpapakita kay Saturnino na nagpapahiwatig na tumiwalag na sila sa pamumuno nito. Pagkapasok pa lang nilang dalawa sa portal na ginawa ni Biason, ay bigla namang lumitaw sa kanilang kinaroroonan si Saturnino kasama si Damulag dahil naramdaman nilang enerhiya ni Rosario na bigla nilang lumabas. Kaya agad silang tumungo sa kinaroroonan nito. Subalit ang natagpuan lang nilang dalawa ay ang nahating sungay ng Diablong Kambing na si Biason. Nagpapatunay lang talaga na tumiwalag na sa atin si Rosario at si Biason. Kaya Damulag, ipunin mo lang lahat ng mga Diablong mandirigma para hanapin ang apat na pinuno ng mga Diablo, lalong-lalo na si Hector at si Helen. Dalhin niyo sila sa akin na buhay o patay man. Kung sino man ang makakagawa ng pinag-uutos ko, ay makakatanggap ng pabuya na hindi nila makakalimutan. Sigaw ni Saturnino kay Damulag habang buhat-buhat na nito si Maria na wala ng malay. Masusunod, pinuno. Sagot naman ng Diablong Turo kasabay ng kanyang paglaho sa kanyang kinatatayuan. Mga tampalasan kayong lahat. Pagkatapos kong sakupin ang buong mundo, ay tatapusin ko rin kayong lahat para ako na lang ang nag-iisang Diablo ang nabubuhay sa mundong ito. Nakangising sambit ni Saturnino sa kanyang sarili nang makaalis na ang Diablong Turo sa kanyang harapan. Sa kabilang banda naman ay bumalik tanaw si Dungkoy sa nakaraan niyang buhay. Noong siya pang hari at pinuno ng lahat ng mga Diablong nabubuhay sa mundo. Doon ay nakita niya ang kanyang sarili na nakaupo sa tronong bato kasama pang 6 na mga Diablo habang sila ay nagpupulong. Helen, kamusta na ang mga pinahahanap ko sa iyong mga halimaw na kumakain ng mga kaluluwa ng mga tao? Kailangan natin silang matagpuan agad para hindi na lumaki pa ang problema natin sa darating na panahon. Wika ni Hector kay Helen sa anyo nitong Diablong Lobo. Nagkukubli sila sa isang baryo ng mga aswang. Kaya hindi natin sila matuntun at matagpuan kasi pinoprotektahan sila ng mga aswang. Sila kasi ang kumakain ng mga kaluluwa ng kanilang mga biktima at ang mga aswang naman ang kumakain sa katawang lupa ng mga ito. Kaya nagkasundo ang mga ito na magsanib pwersa upang hindi sila magutom. Sagot naman ni Helen kay Hector sa anyo ng Diablong Ibon. Ikaw na muna ang bahala sa kanila, Helen. Isama mo na rin si Damulag at ubusin ninyo mga aswang na tumulong sa mga halimaw na yun para hindi na sila pamarisan pa ng iba. Masusunod, pinuno. Sagot naman ni Helen at lumisan na silang dalawa ni Damulag upang tumungo sa baryo kung saan nagkukubli ang mga halimaw na kumakain ng mga espiritu ng mga tao. Ikaw naman, Rosario. Ano ang balita sa pagbisita mo sa kaharian ng mga engkanto na ayaw magpasakop sa ating kapangyarihan? Ayun, tinakot ko sila para respetuhin tayong mga Diablo. Siya nga pala, pinuno, pumatay ng 5 engkanto si Maria dahil ayaw sumunod ng mga ito sa aming pinagsasabi. Kaya umandar na naman ang pagkasabik nitong pumatay nang may biglaang umatake sa aming dalawa. Sagot naman ng Diablong Paniki habang pakimbot-kimbot na naman ang bewang nito. Hindi ka na talaga nagbago, Rosario.
Sumbongero ka pa rin hanggang ngayon. Alam ko naman kung hindi ko iyon ginawa, ay mas marami pang engkanto ang mamamatay dahil dyan sa sakit mong glutonya na sabik makakita ng dugo ng ibang mga nilalang na katulad din ni Pinonong Hector. Nakangiting sambit din ng Diablong pusa. Hala, hindi ko yun gagawin no? Maliban lang kung pipilitin nila kong gawin yun. Sagot naman ng Diablong Paniki habang tumatawa ito ng paarte na parang inosente lang. Tama na yung biruan ninyong dalawa. Ikaw naman, Biason. Anong balita sa mga mamamaslang ng mga halimaw? Bakit tila wala ka pang balita sa akin simula nang inutusan kita na paslangin mo ang kanilang pinuno? Bakit ngayon lang kita nakita dito sa palasyo? Kasi Pinono, naubos po kasi ang aking mga alagad. Hindi ko alam na sobrang lakas pala ng matandang yon. May kakayahan po kasi siyang patayin ng mga halimaw at ang mga Diablo sa pamamagitan lang ng papel na may kasamang orasyon. Hindi ko akalain na siya pala ang huling babaylan na nabubuhay sa mundo na marunong magsulat at bumigkas ng mga orasyon ng mga anghel. Sagot naman ng Diablong Kambing kay Hector habang nakayuko ang kanyang ulo dahil siya lang ang pumalpak sa lahat ng binigyan ng misyon ng Diablong Lubo na kanilang hari. Kung ganoon, bakit hindi mo siya nilabanan? Tiyak naman sigurong mas malakas ka pa sa kanya kung nilabanan mo siya. Baka natuwag ka na naman, Biason, nang makita mong wala ka namang kasamang natitira. Tama ba ako, Biason? Na natuwag ka na naman? Biglang sabat naman ni Saturnino habang pinagtatawanan niya ang Diablong Kambing dahil hindi na ito nagsasalita dahil totoo ang sinabi nito sa kanya. Kung ganoon, ikaw na lang ang sumama sa kanya, Saturnino. Ipakita mo sa mga mamamaslang ng mga halimaw kung sino ba talaga ang dapat na respetuhin nila. Baka kasi lumaki ang kanilang mga ulo na pati tayo mga pinuno ng lahat ng mga halimaw ay suwagin na rin nila at sila pa ang magiging hadlang sa pamumuno natin sa lahat ng mga elementong nabubuhay dito sa mundong ibabaw. Tugon muli ni Hector upang mawala na sa kanilang mga landas ang ayaw sumunod sa kanilang pamumuno. Masusunod, Pinono. Sagot naman ni Saturnino at lumisan na sila ni Biason sa palasyo gamit ang kapangyarihan nitong portal upang hanapin ang pinuno ng mga mamamaslang na mga halimaw. Aalis na rin kami ni Maria, Pinuno. Ang sarap na kasing humiga sa malambot kong kama. Iba kasing oras dito sa mundo ng mga tao kaysa doon sa mundo ng mga engkanto. Pagdating ko rito ay parang nangihina ako at pagod na parang nasirang beauty ko sa mundong iyon. Biglang sabat naman ni Rosario habang nakahawak sa kanyang mukha. Tamahimik ang Rosario. Panay nga ang pangunguha mo ng pangpaganda ng mga engkantada. Tapos sasabihin mong nasira ang beauty mo doon sa mundo ng mga engkanto. Huwag ka ngang praning dyan. Mukha ka namang ewan. Ayan na naman siya. Mapapasanaon na lang ako nito. Sana pinanganak lang tayong lahat na kamukha ang mga pusa para lahat tayo'y magaganda. Bawi naman ang Diablong Paniki sa Diablo ng mga pusa bago siya lumipad sa himpapawid. Mas mabuti ng mukhang pusa kasi Diablo naman talaga ako ng mga pusa. Ang masakit dyan ang Diablo ng mga Paniki. Pero ang mukha ay kawangis naman ng mga tekbala. Sigaw ni Maria habang mabilis na siyang tumatakbo papalayo sa karian kasi alam niyang magagalit sa kanya si Rosario. Ay naku, kailan kaya kayo magkakasundo? Sa tuwing nagtitipo na lang tayo dito, ay hindi talaga nawawala ang kantsawan sa bawat isa. Kaya minsan, nagdudulot na rin ito ng away. Sambit ni Hector sa kanyang sarili habang natatawa na rin. Kasi kahit ganoon ay nagkakasundo pa rin ang mga ito sa tuwing may inuutos siya sa mga ito na misyon. Subalit habang si Hector na lang ang natitira sa kanilang tagpuan sa anyo ng isang Diablong Lubo, ay bigla na lang naalala ni Dungkoy na ang araw ding iyon ay sinalakay ng mga mamamaslang na halimaw ang kanyang kaharian. Doon din niya unang nakilala si Greta
At iyon din ang araw na yun na natalo siya nito sa laban. Habang iniisip ni Dungkoy ang pangyayaring yon, ay biglangang dumating ang mga mamamaslang na halimaw sa pamumuno ng matandang babaylan. Kasama nitong kanyang apo na si Greta. Planado talaga ang kanilang pagsalakay kasi pinaalis muna nilang 6 na dyablo upang puksain nila na mag-isa lang ang kanilang pinuno na si Hector. At dahil sa mga orasyon ng matandang babaylan, ay hindi sila napansin ng mga dyablo na nakapasok na silang lahat sa palasyo. Ginamitan kasi sila ng orasyong pagkabulag at mahiwagang lana ng puno ng sinukuan. Kaya kahit magingay sila at maglakad pa ng matulin, ay hindi sila maririnig at makikita ng mga dyablo. Kahit na nga malalakas ang mga pangamoy ng mga dyablong ito, ay hindi rin sila maaamoy kasi nga nakabalot ang buong katawan nila ng lana ng puno ng sinukuan. Sinadya talagang gawin ng matandang babaylan ang lana ng puno ng sinukuan para mapatay lang nila si Hector, ang hari ng mga dyablo na nag-iisa na lang na nakaupo sa kanyang trono. Kapangyarihan na ibinigay sa akin ng aking mga ninuno. Tulungan mo akong bigyan ng sumpa ang hari ng mga dyablo. Kapangyarihan na ibinigay sa akin ng aking mga ninuno. Tulungan mo akong bigyan ng sumpa ang hari ng mga dyablo. Paulit-ulit na dasal ng matandang babaylan habang palapit siya sa kinaroroonan ng Diablong Lobo. Habang nagdarasal ang matandang babaylan, ay wala pa rin kaalam-alam si Hector kung anong nangyayari sa kanyang paligid. Hanggang sa bigla na lang siyang may naamoy na masangsang na amoy na alam niya na galing iyon sa katawan ng mga tao. Nakautot pala ang isang mamamaslang ng halimaw nang makalapit na siya sa hari ng mga dyablo. Hindi talaga niya napigilan na lumabas ang masamang hangin sa kanyang katawan dahil nanginginig na rin siya sa sobrang takot sa nilalang na nakakapangilabot pagmasdan sa malapitan. Paano kayo nakapasok sa kaharian ko na hindi ko man lang kayo nakikita at nararamdaman? Biglang sigaw ng Diablong Lobo habang hawak-hawak na niya ang liig na nakautot sa kanyang harapan. Kahit hindi pa rin niya ito nakikita. Patay na! Bakit pa kasi siya ang inutusan mo na humawak sa kamay ng hari ng mga dyablo, Lola? Masyado pa naman niyang nervyoso. Tingnan mo, dahil sa mabahong utot niya, nalaman tuloy ng hari na nandito tayo sa loob ng kanyang kaharian. Wika ni Greta sa matanda habang nakatakip ang kanyang kamay sa kanyang ilong. Kasi pati siya ay nalangap niya ang masangsang na amoy na sumabay sa hangin patungo sa kanya. Apo, parang hindi lang yun utot. Kasi sa sobrang baho, parang may palaman na nasama. Sabat naman ng matanda na halos masuka na siya sa sobrang baho kasi nasa likuran talaga sila ng tauhan niyang nakautot sa sobrang takot.